Magandang umaga mga igan, nahuli na ang isa pang suspect sa pang-hold up at pananamantala sa dalawang babaeng pasahero ng isang kolorong van sa Quezon City. Pero kalaunan ay napatay din ang suspect matapos umanong mang-agaw ng baril. May live report si Jay Sabale. Jay. Igan, pasado alas 2 nga na madaling araw ng mamukaan ng mga residente ng Barangay Obrero ang suspect na kinilalang si Alfie Palana Torado at tinawagan nga nila itong mga otoridad. Pero matapos mapasa kamay ay napatay ang suspect matapos umunong mag-agaw ng baril. At dito nga nagtapos ang malaimpyernong sinapit ng dalawang babaeng pasahero ng isang kolorong van sa Quezon City. Balikan natin. Ganyan na lang ang galit ng biktima nang makaharap noong Miyerkules ang isa sa mga umuni ng hold up at humalay sa kanya sa loob ng kolorum na van noong Biyernes ng gabi. Ayon sa QCPD, malaimpyerno ang sinapit ng biktima sa loob ng 4 na oras sa kamay ni Wilfredo Lorenzo at nang nooy hinahanap pang kasama nitong si Buddy. Base raw sa salaysay ng mga biktima, alas 10 ng gabi noong Biyernes nang sumakay sila sa Eton Sentry sa Quezon City kasamang isang katrabahong lalaki at iba pang pasahero. Nang nakababa na ang ibang pasahero, mula sa may pinakalikuran, bigla raw lumipat sa tabi nila si Lorenzo at nagdeklara ng hold up. Piniringan daw ang kanilang mga mata, binusala ng kanilang mga bibig at ginapos ng alambre ang kanilang mga kamay. Kinuha ang kanilang mga cellphone at 16,000 pisong cash. Dinala na raw sila ni Lorenzo sa likuran ng van at minules siya. Tuluyan na raw sanang gagasahin ng isa, kaso kapapanganak lang nito at nireregla. Kaya nabaling ang atensyon sa kasama. 2 beses daw itong ginahasa at sinaktan pa. Matapos nito, nagpalitan na raw ang driver na si Buddy at si Lorenzo. Si Buddy naman daw ang sunod na nanggahasa. Sinubukan pa raw ng dalawang mag-withdraw gamit ang mga ATM card ng mga biktima, pero wala sila nakuha. Habang paikot-ikot daw sila ng Quezon City at Caloocan. Nakunan pa nga ito ng CCTV, pati ang pagtatapon ng cellphone ng biktima para hindi raw matrace. Ayon pa raw sa mga biktima, naghahanap noon ng bakanting lote ang mga sospek. Suspetsa nila, itutumba na sila. Hanggang sa iwanan sila sa madilim na bahagi ng Sauyo Road sa Quezon City. Makikita ang dalawang biktima na nakagapos pa habang pilit na pumapara gamit ang kanilang paa. Isang taxi ang kalaunay tumulong sa kanila. At kanina nga, hindi na napigil ang mga residente na bugbugin si alias Buddy hanggang makarating ang mga pulis. Kaliwat ka ng suntok, batok, hampas at sipa ang inapon nito sa taong bayan matapos siyang mamukaan. Nakapanayan pa namin siya kanina at itinangging may kinalaman siya sa krimen. Nagmaneho lang daw siya para sa kanyang kasamahan na unang naaresto. Wala raw siyang kinalaman dito at sinabi niya nga na siya ay tinutukan lamang ng baril at pinagbatok-batukan at sinabihan na magmaneho na lamang. Nagdeklara ng hold up dito sa may bandang Litex at dito na nga ginawa ang pangahalay dito sa dalawang biktimang babae. Hindi naman daw siya makapalag dahil panayang batok nito sa kanya at dahil may dala itong baril at ang utos lang sa kanya ipagpatuloy ang pagmamaneho. Habang nasa Sidu sa Camp Karingal kung saan nakakulong na ang unang suspect na si Wilfredo Lorenzo, nagturuan ng dalawa kung sino ang gumahasa at nangmolestya sa mga biktima. Kalauna nakipagsundo si alias Buddy sa mga pulis na ituturo ang lugar kung saan dinala ang mga gamit na ninakaw mula sa mga biktima. Bago ibiyahe, humiling daw ito na ilagay sa harap ang posas at hindi sa likod dahil nasaktan na daw ito na pinagbigyan naman ng mga pulis. Pagdating sa Tandang Sora, dito na raw nga ng agaw ng baril ng suspect hanggang mabaril ng isa sa escort nito. Agad naman itong dinala sa East Avenue Medical Center at tinangkang iligtas pero binawian din ng buhay 3:58 ng umaga. Narito ang ating pahayam dito sa suspect. Pakalbo, ano bang ginawa mo? Wala po, sir. Wala kang ginawa? Meron pong ginawa kami. Ano ginawa mo? Nag-drive po. Ano pa? Tapos ginawa po yung mga cellphone nila. Ano pa? Ginasa po ng kasama ko po yun. Ikaw? Wala po, sir. Wala akong mga po, wala po. Hinawakan po. Bakit hindi? Ako lang po yung nagbaba ng babae doon dalawa. Nakapang-agaw ng baril habang ito ay may posa sa kanyang harapan. Yun lang po. Kaya nasikipan siya, sir. Kaya nalipat natin sa harap. Oo. Tsaka kung nakita nyo kanina, medyo masakit ang katawan nun nung kinulog ng taong bayan. Opo. Bigyan naman natin ng konting liwag. Kaya lang talagang gusto na siguro mamatay ng Opo.
Sa ngayon ay hinihintay pa natin kung may mga kamag-anak o kaibigan na magpupunta rito sa East Avenue Medical Center na siya ngang magkiklaim dito sa labi nitong suspect na napatay matapos nga mang-agaw ng baril. Kinokonsidera naman ng QCPD na case closed na itong nangyaring krimen. Igan? Jay, dun sa CCTV, may buhok yung nakitang naglalakad no? Etong suspect kalbo So, sinadya niyang magpakalbo o siya talaga yon? Paano mamumukaan Maano kuha Yes, Igan, no? Tinanong natin siya dyan kanina. Tinanong natin siya dyan tungkol sa pagpapakalbo niya nga. Sabi niya kahapon ay nagpakalbo nga daw siya dahil mainit na siya sa otoridad, lalo na't lumabas na nga daw sa telebisyon ang kanilang mga mukha. Igan? Yung kasama niya, nakausap mo ba? Si Wilfredo? Yes, Igan, nakausap natin. At kanina nga, yes, Igan, nakausap natin siya kanina, no? Nagtuturoan na yung dalawa. Ang sinasabi naman itong Wilfredo, siya naman daw ang pinuntahan nitong si alias Buddy para daw magbiyahe sila. At nagulat na lamang daw siya nang bigla daw ito nagdeklara ng hold up at hindi naman daw siya makapalag dahil bukod sa binabatukan siya nito at may baril, meron din daw itong threat sa kanya na pag hindi niya ginawa yung pang-hold up at panggagahasa dito sa biktima ay babalikan naman daw ang kanyang mga anak. Igan? Kabado ba si Wilfredo? Handa ba siya magpaposas? Etong si Wilfredo, noon, nakausap natin, nandun siya sa loob ng kulungan Okay. Etong si alias Buddy naman, talagang pinusasa na ng mga otoridad, no? Pero nga dahil nga nagulpe ng taong bayan, kung makikita nyo naman sa ating video, talagang walang humpay yung paghahampas sa kanya. Kahit na nakasakay na dito sa mobile ng barangay, ay sumampa pa itong taong bayan at sinusubukan pa rin siyang hampasin. Kaya nga nung nagpunta siya sa SIDU at nagpakumbaba nga ito at na-interview pa nga natin, no? At ito, nung nakiusap nga na ilagay sa harapan ng posas dahil nahihirapan siya sa likuran, pinagbigyan ng mga pulis. Pero ito naman na nangyari. Nagtangka itong mang-agaw ng baril at ito na nga, Okay. nagtapos na ang kanyang buhay. Igan. Maraming salamat, Jay Sabale.